Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nag-celebrate ng birthday sila Nanay Tessa para sa birthday ni Ryan. Sabi naman ni Ryan ay kung sino-sino lang daw ang kanyang iniimbita para daw tatakbong kapitana. Gusto daw niyang mag-birthday na mag-isa. Sabi naman ni Helen ay kung gusto niyang mag-birthday na ganyan ay dapat may sarili siyang bahay. Banggit niya tuloy ang tungkol kay Rod at mga naipunder nito. Narinig ito ni Nanay Tessa at lumapit kay Ryan at sinabihang pinagbabawalan na silang lumapit kay Rod. Sabi pa ni Ryan si Rod daw itong lumalapit at di siya. At bakit daw ano ang problema at magka-Brad naman daw sila noon pa? Sino raw ba ang gusto niyang maging barkada? Si Rod na successful sa buhay o ang kanyang mga kasama bago siya marehab? Natahimik si Nanay Tessa. Nagsama sina Ryan at Rod at nagmamaneho itong si Ryan sa sasakyan ni Rod at nag-usap sila. Natanong ni Ryan kung magkano raw ba ang sweldo ni Rod doon sa Amerika. Sumagot naman si Rod na baka mainggit na naman daw siya pag nalaman niya ito. Sa bahay naman ni Nanay Tessa ay pinagbalot ni Tessa si Helen ng pansit para maidala sa kanilang bahay ni Helen at Zenon. Nanghiram naman si Nanay Tessa ng pera kay Helen pero tinanggihan niya ito, at itigil na daw niya ang kanyang pagsusugal. Umalis na si Helen. Pagdating ni Helen sa kanila ay kinausap siya ni Zenon at humingi ng pasensya dahil di siya nakapunta sa birthday ni Ryan. Naghain naman si Helen ng pansit kay Zenon at nang kumain si Zenon ay ensarapan nito at nabanggit niya na kuhang-kuha daw nito ang lasa ng pansit ng kanyang tita Salud. At meron din daw siyang sasabihing importante. Sinabi niya na pinasok niya sa kumpanya si Rod. Nagalit si Helen. Nagtalo silang dalawa at umalis sa hapagkainan si Helen at sinundan siya ni Zenon. Humingi ng tawad si Zenon sa kanya. Nag-usap sila at sabi ni Helen ay sana lang daw at di sila mag-abot ni Rod sa firm niya. Si Ryan naman ay pauwi na galing trabaho nang sinundan siya ng mga lalaki. Tumakbo si Ryan ng mabilin pero nahabol pa rin siya ng mga lalaking sumunod sa kanya. Binugbog siya at nanangil ito sa kanyang utang. Dapat daw ay mabayaran na niya ang kanyang utang dahil galit na ang kanilang amo. Humingi ng palugit si Ryan sa kanila at mababayaran daw niya ang kanyang pagkakautang. Dumating naman si Salud, ang tiyahin ni Zenon. Pagkakita niya kay Helen ay agad itong napagkamalang sekretarya. Samating naman si Zenon at ipinakilala niya si Helen kay Salud at nasabing mas bata ito tangnan kesa sa kanilang mga litrato. Naghain si Helen ng pagkain at sila'y kumain. Sana daw ay sinabihan siya para makapaghanda siya. Sabi naman ni Salud ay siya ang nag-request na wag na ipasabi kay Helen dahil gusto niyang surpresahin ito. Nag-usap din sila tungkol sa ipapatayong bahay ni Salud dito sa Pilipinas. Ang sabi niya ay gusto niyang kapamilya niya ang magtatayo ng bahay niya at si Helen ang gusto niyang maging engineer. Aantayin daw siya nito na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Sinabi rin ni Zenon na pwede silang pumunta sa firm para makapili ng mga designs na gusto niya. Sabi naman ni Salud ay may pupuntahan daw sila ni Helen at napatango na lang itong si Helen. Sa restaurant ay nag-usap sina Helen at Salud. Sinabi nito kay Salud na inaalagaan naman daw niya si Zenon. Sumagot naman si Salud na dapat lang daw niyang gawin ito at kung hindi ay di magugustuhan ni Zenon kapag pinabayaan siya. Kinilatis nito si Helen at laging nagtatanong. Sa opisina naman ay pumasok na si Rod sa firm ni Zenon. Naging usap-usapan siya ng mga nagtatrabaho doon dahil siya ay dating nobyo ni Helen. Tinanong ni Matt si Zenon kung sigurado ba siya sa desisyon nitong pagpasok ni Rod sa firm. Sagot naman ni Zenon ay yun lang daw ang paraan para malaman nito ang mga galaw niya.